Maingat kong inaayos ang pagkakabuhol ng mamahaling sutlang kurbata ni Teodoro habang nakatingin kami sa malaking salamin ng aming silid. Ngayong gabi ang aming ika-10 anibersaryo at sa loob ng isang dekada ako ang nagsilbing invisible na makina na nagpapatakbo sa Imperio de Roxas habang siya ang tumatanggap ng lahat ng papuri. Ngunit sa ikatlong saglit ng aming katahimikan, narinig ko ang kaniyang telepono na nag-vibrate sa ibabaw ng vanity table at bago ko pa ito maabot, ang kaniyang baritonong boses ay pumailan lang sa silid punong-puno ng lason. Trinidad is just a boring ATM machine for the company Serafina. Huwag kang mag-alala once she signs the final audit results tonight, we will finally be free from her shadow at ikaw na ang magiging tunay na reyna ng pamilya Villamor. Tumigil ang tibok ng mundo ko, ngunit nanatiling matatag ang aking mga daliri sa kaniyang leeg. Walang luha na pumatak sa aking mga mata. Sa halip isang nakapangingilabot na lamig, ang dahan-dahang gumapang mula sa aking mga paa patungo sa aking puso. Ang bawat sakripisyo ko sa loob ng 10 taon. Ang mga gabing hindi ako natulog upang ayusin ang kaniyang mga palpak na investment. Ang pagbenta ko sa sarili kong mana para lang isalba ang kumpanya. Lahat ay tila naging isang malaking biro na sadyang isinulat para sa aking pagkawasak. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Doña Teodora, ang aking biyenan, na may hawak na isang itim na folder. Wala siyang bakas ng gulat nang makita ako. Sa halip isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kaniyang labi na tila ba kanina pa niya hinihintay ang sandaling ito. Pirmahan mo na ito, Trinidad. Ang mariing utos ni Doña Teodora habang inilalapag ang panulat sa tapat ko. Inamin na ng internal audit na may nawawalang 500 milyong piso sa pondo at bilang CFO ikaw ang kailangang managot. Gawin mo ito para sa dangal ng pamilya Villamor kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng mansyong ito sa harap ng mga bisita. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin, kami ang nagbigay sa iyo ng status, habang nananatili kang baog at walang silbi sa aming angkan. Tinitigan ko si Teodoro. Inasahan kong may kahit katiting na pagtatanggol, ngunit iniwas niya ang kaniyang tingin at dahan-dahang lumapit kay Serafina, na ngayon ay nakatayo na rin sa pinto. Suot ang isang kulay gintong bestida, na alam kong binili gamit ang corporate card na ako ang nag-aproba. Ang bawat segundo ng kanilang presensya ay tila isang malakas na sampal sa aking pagkatao, isang gaslighting na sadyang idinisenyo upang palitawin na ako ang kontrabida sa sarili kong kwento. Sa loob ng 3 segundo, in-audit ng aking isipan, ang bawat posibleng galaw. Ang Trinidad na marunong magmahal ay matagal na ring nabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ng mga Villamor. Ang lumabas mula sa aking abo ay isang reynang gawa sa asero at lohika. Nakita ko ang bitag at nahanap ko ang kaisa-isang butas na sisira sa kanilang lahat. Gusto nyo ng pirma? Pawiyitwa. Ang aking boses ay pumailan lang sa silid kasing talas ng isang surgical blade at walang kahit anong panginginig. Tinitigan ko si Teodora ng diretso sa kaniyang mga mata hanggang sa makita ko ang bahagyang pag-atras ng kaniyang kumpiyansa. Ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo, not because I'm weak, but because you are no longer worth my time. Kinuha ko ang aking personal na fountain pen na sadyang nilagyan ko ng UV ink, isang tinta na maglalaho sa ordinaryong liwanag at magpapakita ng isang lihim na kontrata sa ilalim ng ultraviolet light. Mabilis at dutkwat kong nilagdaan ang bawat pahina. Ang bawat guhit ng aking pangalan ay tila isang sumpa na nakaukit sa papel. Pagkatapos dahan-dahan kong hinubad ang aking engagement ring. Tinitigan ko ang brilyante nito bago ko ito inihulog sa loob ng baso ng alak ni Teodoro na nakapaloob sa kaniyang kamay. Ang tunog ng gintong tumama sa kristal ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Keep the ring, Teodoro. It matches the emptiness of your soul. Malamig kong hirit habang kinukuha ko ang aking clutch bag. Tandaan niyo ang oras na ito. Dahil ang bawat sentimo na kinuha niyo sa aking pagkatao, babawiin ko ng may kasamang interes. You think you've won. Wait until you realize that the company you just stole is nothing but a hollow shell of debt. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Lumakad ako palabas ng mansyon, bawat hakbang ng aking matitigas na takong sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagtatapos sa kaisa-isang buhay na inilaan ko sa mga maling tao. Pagbukas ko ng pinto, ang malakas na buhos ng ulan at ang dagundong ng kulog ay sumalubong sa akin, tila ba nakikiramay ang kalikasan sa aking muling pagsilang. Pumasok ako sa aking sasakyan
at kinuha ang aking burner phone. Isang numero lamang ang aking pinindot. Geronimo, execute the buyback command. Ang aking pabulong na utos sa kabilang linya. I want the 40% debt of Villamor Group under my name by sunset. Hayaan nating maramdaman nila kung gaano kalamig ang mundo kapag wala na ang aking pondo. Inilapag ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang liwanag ng mansyon ay dahan-dahang lumalayo sa aking paningin. Ang gabi ay madilim ngunit sa aking puso, ang katarungan ay kasalukuyan pa lamang na namumuo. Ang Wednesday na kwisong sa harap nila ay matagal na ring nabaon. Ang kasama nila ngayon ay ang arkitekto ng kanilang ganap na pagkawasak. 3 taon. Sa loob ng 3 taon ang bawat kislap ng Eiffel Tower mula sa bintana ng aking opisina sa Place Vendôme ay tila naging bawat tahi ng katarungang dahan-dahan kong binubuo. Ang amoy ng usok at lason sa Maynila ay matagal na ring napalitan ng halimuyak ng mamahaling kape at amoy ng bagong limbag na mga kontrata. Hindi na ako si Trinidad, ang asawang CFO na pinalayas sa sarili niyang mansyon. Ngayon ako na si Madam T, ang CEO ng Fontanilla Global, ang kaisa-isang kumpanyang nagpapaluhod sa bawat higante ng logistics sa Europa. Pinapanood ko ang sarili kong reflection sa salaming dingding ng aking opisina. Nakasuot ako ng isang hating gabi na asul na silk suit, ang aking buhok na maikli na at kasing talas ng aking mga desisyon. Wala na ang bakas ng pagod. Ang tanging naroon ay ang rasyonal na lamig ng isang babaeng marunong maghintay. Ang Wednesday na nangarap ng pamilya ay matagal na ring nabaon sa limot. Ang nakaupo rito ngayon ay ang nag-iisang arkitekto ng kaniyang sariling kalayaan. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng pinto ang narinig ko. Pumasok si Geronimo, ang aking primary broker at legal counsel. Inilapag niya ang isang tablet sa aking lamesa kung saan nakikita ang real-time financial status ng Villamor Group sa Pilipinas. Look at them, Trini. The Villamor Group is bleeding, bungad ni Geronimo sa kaniyang baritonong boses na punong-puno ng paghanga. Mula nang lisanin mo sila, ang kumpanya ay tuluyan nang nawala ng direksyon. Ang bawat proyektong hawak ni Teodoro ay kasalukuyan nang idinedeklarang failed dahil sa mga glitches na sadyang iniwan mo sa system. Lawsuits are piling up at ang bangko ay kasalukuyan nang nag-i-issue ng foreclosure notice sa kanilang main office sa Makati. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan kong kinukuha ang aking kape. Logic dictates na kapag kinuha mo ang isang makina nang walang sapat na kaalaman kung paano ito patakbuhin, ikaw ang unang masusunog, Geronimo. I gave them the shell but I kept the engine. Inakalang nakatipid sila sa administrative cost. Nang tanggalin ako, hindi nila alam na mitya iyon ng kanilang sariling bankruptcy. Teodoro is desperate. Pagpapatuloy ni Geronimo habang inililipat ang slide sa tablet. He's been trying to call your old office in Paris for weeks. Sinasabi niya sa board na ang unknown investor na bumili ng kanilang mga utang ay ang kaisa-isang pag-asa nila. Little does he know, ang investor na iyon ay ang babaeng itinapon niya sa gitna ng baha. Naramdaman ko ang isang matinding qualcomm, isang rasyonal na kasiyahang mas matamis pa sa kahit anong salita ng pag-ibig. Ang bawat gabi na hindi ako natulog dito sa Paris, upang pandayin ang aking bagong imperyo, ay nagbunga na. Tumingin ako kay Geronimo, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang kaisa-isang kumpas ng katapatan na hindi ko nahanap sa mga Villamor. Geronimo, i-book mo na ang private jet. Pupunta tayo sa Maynila, ang madiin kong utos habang isinasara ko ang aking laptop. Hindi tayo papasok bilang mga biktima. Papasok tayo bilang mga tagapagligtas na may dalang hatol ng kamatayan para sa bawat taong minaliit ako. I want to see Teodoro's face kapag nalaman niyang ang bawat hininga ng kaniyang kumpanya ay utang niya sa akin. Kinabukasan, ang himpapawid ng Maynila ay nababalot ng makapal na ulap, tila ba nagbababadya ng isang panibagong unos. Ngunit sa loob ng aking pribadong jet, ang atmosfera ay kalmado at kalkulado. Habang dahan-dahang bumababa ang eroplano patungo sa runway ng Neye, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa kaba kundi sa pananabik na mailapat na ang huling piyesa ng aking bitag. Ang gulong ng eroplano ay humalik sa semento ng tarmac sa mismong lugar kung saan ako pinalayas 3 taon na ang nakalilipas. Ang bawat hakbang ko pababa ng hagdan
ay tila isang kumpas ng katarungan. Nakita ko sa malayo ang isang grupo ng mga board members ng Villamore Group na kasalukuyang naghihintay sa labas ng VIP hangar. Sa gitna nila nakatayo si Teodoro. Mukha siyang matandang-matanda na sa kaniyang edad ang kaniyang balikat ay nakayuko malayo sa mapagmataas na asawang iniwan ko noon. Hindi pa niya ako nakikilala dahil sa aking suot na malalaking itim na salamin at ang aura ng kapangyarihang bumabalot sa akin. Lumakad ako patungo sa kanya tanga ng aking clutch bag na naglalaman ng kaisa-isang dokumentong wawasak sa kaniyang buong pagkatao. Welcome back to the Philippines, Dr. Fontanilla. We are so desperate to have you here, ang mapagkumbabang wika ni Teodoro habang dahan-dahan siyang yumuyukod sa harap ko. Dahan-dahan kong itininaas ang aking kamay upang ayusin ang aking buhok, inihaharap ang aking mukha nang walang kahit anong balat kayo. Hindi ako narito para isalba ka, Teodoro. Ang malamig kong wika, kasing talas ng isang bagong hasang surgical blade. Nanigas si Teodoro sa kaniyang kinatatayuan. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki, ang kaniyang panga ay dahan-dahang nanginig nang magtama ang aming paningin. Ang katahimikan sa tarmac ay naging kasing bigat ng aserong sadyang pinatigas. Trinidad, ang pabulong niyang hiyaw na sinundan ng biglang pagbagsak ng kaniyang cellphone sa semento. Ngumiti ako, isang ngiting kasing lamig ng yelo na nanunuot sa buto. Ang cliffhanger ay hindi ang kaniyang gulat kundi ang biglang pagpasok ng isang notification sa cellphone ng bawat board member sa kaniyang likuran. Warning, liquidation process initiated. Villamore Group main headquarters is now officially under bank foreclosure. Tinitigan ko si Teodoro ng diretso sa mata. Sinasabi mong desperate ka. Well, check your balance, Teo. Dahil sa sandaling ito, pati ang kurbatang suot mo ay pag-aari ko na. Hindi ang kaba ang nagpapabilis sa tibok ng aking puso habang pinagmamasdan ko ang panginginig ng mga labi ni Teodoro, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Ang bawat segundo ng katahimikan sa tarmac ay tila isang matalas na audit na nagbubulgar sa kaniyang kawalan ng kontrol. Pinanood ko ang dahan-dahang paggalaw ng kaisa-isang butones ng kaniyang barong na tila malalaglag na sa tindi ng kaniyang panginginig, isang simbolo ng kaniyang dangal. Nakasalukuyan ko ng tinatapak-tapakan nang hindi man lang ako naglalabas ng kahit isang butil ng pawis. Trinidad, ikaw ba talaga yan? Buhay ka, ang nauutal na tanong ni Teodoro. Akma niyang ihahakbang ang kaniyang mga paa upang lumapit sa akin, ngunit bago pa man niya madungisan ang aking distansya, itinaas ko ang aking kanang kamay. Huwag kang lalapit, Dr. Villamore. Ang bawat sentimetro ng pag-abante mo ay katumbas ng 1,000,000 pisong danyos para sa trespassing sa aking pribadong espasyo. Malamig kong tugon. Inilabas ko ang isang maliit na bote ng hand sanitizer mula sa aking bulsa, dahan-dahang nilinisan ang aking mga daliri sa harap niya. Tila ba ang hangin na kaniyang hininga ay isang lason na ayaw kong dumikit sa aking balat. Trini, please. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi ko alam ang ginawa ni Mama. I spent 3 years thinking you were gone, ang pabulong na pagsusumamo ni Teodoro. Ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng hoyhan na tila ba ang 3 taon ng kaniyang pananahimik ay mabubura ng isang madamdaming tingin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. 3 taon, Teodoro, sa mundo ng pananalapi, ang 3 taon ay sapat na upang mabulok ang isang kumpanya at sa mundo ko sapat na iyon upang ibaon ang bawat alaala mo sa kailaliman ng aking server. Sinasabi mong hindi mo alam. Logic dictates na ang isang CEO na hindi alam ang ginagawa ng kaniyang sariling ina sa loob ng kumpanya ay alinman sa dalawa, isang tanga o isang kasabwat. Alin ka doon, Teo? Madam, we have a situation, ang pasigaw na hiyaw ng isang board member mula sa kaniyang likuran. Ang bangko, tinatawagan nila ang lahat ng aming short-term loans. Sinasabi nilang ang kumpanyang Fontanilla Global ang may hawak ng aming promissory notes. Tinitigan ko si Teodoro ng diretso sa mata. Ang kaniyang kumpiyansa ay tuluyan ng naging abo. Sa gitna ng kaniyang panginginig, isang matiling tinig ang narinig namin mula sa VIP shuttle na kakadating lang. Pumasok si Serafina Argeles, suot ang kaniyang magarbo, ngunit desperadong anyo, pilit na nakikipagsiksikan sa mga bodyguard ko. Teodoro, anong nangyayari rito? Bakit ang daming pulis sa labas ng mansyon natin? Hiyaw ni Serafina habang nakatingin sa akin nang may halong gulat at kilabot. Trinidad, buhay ka, you thief.
Magnanakaw ka, dahan-dahan akong lumakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng aking matitigas na takong sa semento ay tila isang hatol na umaalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng paliparan. Inilabas ko ang aking tablet at iniharap ang screen sa kaniyang mukha. Teresa, o Serafina, whatever name you're using to hide your debts. Panimula ko ang bose ko ay kasing talas ng isang surgical blade. Sinasabi mong magnanakaw ako. Well, check your technical audit. Ang mansyong tinitirhan nyo ngayon, binili ko ang titulo niyan sa isang auction kaninang alas 7 ng umaga. Sa madaling salita, Serafina, ikaw ang kasalukuyang magnanakaw dahil nananatili ka sa loob ng aking property nang walang pahintulot. I'll give you exactly 60 minutes to pack your fake designer bags o sisiguraduhin kong sa kulungan ka mag-uumaga. Nanghina ang mga tuhod ni Serafina at napaupo siya sa semento. Ang kaniyang mapagmataas na aura ay tuluyan ng nadurog sa harap ng aking rasyonal na panunupil. Ngunit ang tunay na lason ay dumating nang marinig namin ang tunog ng baston na tumatama sa sahig mula sa loob ng hangar. Pumasok si Doña Teodora Villamor. Nakasuot siya ng kaniyang itim na terno, tila ba laging handa sa isang burol, at ang kaniyang mukha ay nababalutan ng isang nakapangingilabot na katigasan. Trinidad Fontanilla, o Trinidad de los Reyes, ang mariing boses ng matanda na umalingaw-ngaw sa tahimik na tarmac. Akala mo ba ang pera ay sapat na upang burahin ang utang na loob mo sa pamilyang ito? Pinulot ka namin noong wala kang kahit ano. Lumapit ako sa matanda, ang aking paningin ay kasing lamig ng nitrogen na dumadaloy sa mga tubo ng aking mga factory sa Paris. Utang na loob, Doña Sige. Pag-usapan natin ang utang. Narito ang invoice ng bawat gabing hindi ako natulog upang ayusin ang mga sablay na research ng anak mo. Narito ang listahan ng bawat bilyong pisong kinita nyo mula sa patent na ako ang gumawa. At higit sa lahat, narito ang bill para sa 3 taon ng buhay ko na ninakaw nyo. Inabutan ko si Geronimo ng isang senyales. Sa isang iglap, ang lahat ng digital billboards sa paligid ng airport ay nagpakita ng isang imahe ang video ng gabi kung saan pinalayas nila ako sa gitna ng baha, kasama ang audio recording ng kanilang plano na ubusin ang pera ko. Ang hiya ay para sa mga taong may dangal, Donya. Pero para sa inyo, ang taming ibinibigay ko ay ang huling audit report, malamig kong hirit. Ang cliffhanger ay dumating nang biglang mag-vibrate ang aking relo ng may kakaibang pattern. Isang emergency alert mula sa security system ng aking penthouse sa Manila kung nasaan ang aking mga anak. Isang boses ng NARS ang pumasok sa aking earpiece, nanginginig at puno ng takot. Madam T, someone bypassed the biometric lock. May mga lalaking nakaitim na pumasok sa nursery. Dala nila ang isang folder na may tatak ng pamilya Villamor. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang rational na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa kumpanya. Ito ay naging isang karera laban sa buhay ng aking sariling dugo. Tumingin ako kay Teodoro at nakita ko ang isang mapanuyang tawa sa mga mata ni Doña Teodora sa likuran niya. Sinasabi mong in-audit mo ang lahat, Trinidad, pero nakalimutan mong i-audit kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang lola upang mabawi ang kaniyang mga tagapagmana. Naningkit ang aking mga mata habang mabilis na tumatakbo ang mga code sa aking tablet. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang presyo nito ay maaaring ang huling hininga ng aking nakaraan, hindi ang panginginig ng aking kalamnan ang nagdidikta sa daloy ng aking dugo sa mga sandaling ito, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Sa mundo ng mga bilyonaryo, ang kaisa-isang taong hinding-hindi mo dapat pagkatiwalaan ay ang taong nangako sa iyong poprotektahan ka habang nakatago ang patalim sa kaniyang likuran. Tinitigan ko ang mapanuyang tawa sa mga labi ni Doña Teodora, isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Akala niya ay nahanap na niya ang aking kaisa-isang kahinaan. Hindi niya alam na sa bawat pader na itinayo ko para sa aking mga anak, may nakabaon na mitya na handang sumabog sa kaniyang mukha. Ano, Trinidad? Nasaan na ang tapang mo, ang pasigaw na hiyaw ni Doña Teodora habang dahan-dahang lumalapit sa akin, gamit ang kaniyang baston bilang simbolo ng kaniyang muling pagkabuhay na kapangyarihan. You may have the money, you may have the assets, but I have the Villamor bloodline. At sisiguraduhin kong ang mga batang iyan ay lalaki sa ilalim ng aking kumpas, malayo sa isang inang kriminal na katulad mo. Dahan-dahan kong inangat ang aking tablet. Walang kahit isang butil ng luha ang pumatak sa aking mga mata.
Ang Wednesday na martir ay matagal na ring nabaon sa ilalim ng tarmac. Ang nakatayo sa harap ng matandang ito ay ang reynang marunong mag-reprogram ng kaniyang sariling tadhana. Doña Teodora, check your technical logic. Panimula ko ang boses ko ay kasing talas ng isang bagong hasang processor. Sinasabi mong nakapasok ang mga tauhan mo sa penthouse ko. Akala mo ba ay napakababa ng tingin ko sa iyo para tumira sa isang gusaling hindi ko sadyang ginawang bitag? The moment na pumasok ang mga tauhan mo sa nursery, ang containment protocol ay automatikong na-activate. Ang bawat pinto at bintana ng penthouse ay kasalukuyan nang nakaseal gamit ang reinforced titanium shutters. Pinindot ko ang isang kulay asul na key sa screen. Ang monitor sa likuran namin ay biglang nag-flash. Ipinapakita ang live feed mula sa aking penthouse. Ang mga lalaking nakaitim na ipinadala ni Teodora ay kasalukuyang nakakulong sa loob ng isang decontamination chamber, nanginginig sa takot habang pinaliligiran sila ng aking mga elite security unit. Ang aking mga anak mahimbing silang natutulog sa loob ng isang soundproof at bulletproof na panic room na ako mismo ang nagdisenyo sa Paris. In exactly 10 seconds, ang iyong mga tauhan ay ililipat sa kustodya ng NBI. Malamig kong paliwanag habang dahan-dahan akong lumalapit sa matanda. At ang folder na sinasabi mo, it was a decoy drive. Ang bawat file na sinubukan nilang kopyahin ay kasalukuyan nang nag-u-upload ng iyong sariling IP address sa bawat news portal sa Pilipinas bilang ebidensya ng kidnapping at child endangerment. Nang hina ang mga tuhod ni Doña Teodora, ang kanyang kagalang-galang na anyo ay tuluyan ng nadurog sa harap ng aking rasyonal na panunupil. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumingit si Serafina. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng desperasyon. Teodoro, huwag kang maniwala sa kanya. Peke ang lahat ng iyan. Buntis ako, Teodoro. Isipin mo ang baby natin. Ang hysterical na hiyaw ni Serafina habang pilit na humahawak sa kurbata ni Teodoro. Tinitigan ko si Serafina ng may matinding pandidiri. Buntis, Serafina, let's be professional. I am a surgeon, remember? In-audit ko na ang bawat medical record na pilit nyo ring itinago sa sistem ng ospital na ito bago ako dumating. Inilabas ko ang isang medical report mula sa aking folder at inihagis ito sa paanan ni Teodoro. Ang puting papel ay dahan-dahang lumipad tila isang hatol na hindi na mababawi. Ayon sa record ng St. Jude Medical Center, mula noong nakaraang taon, Serafina Argeles underwent a full hysterectomy surgery dahil sa isang komplikasyon. Sa madaling salita, Teodoro, ang babaeng pakakasalan mo ay hinding-hindi magkakaroon ng anak at ang pregnancy na sinasabi niya ay isa lamang sining ng panlilinlang upang manatili siya sa yaman mo. You traded a real gem for a piece of cheap broken glass. Ang sampal ng katotohanan ay tila nagpaguho sa buong pagkatao ni Teodoro. Napaatras siya, tinititigan si Serafina na tila ba nakakita siya ng isang nakakadiring uod. Ang katahimikan sa tarmac ay nabasag lamang ng mabilis na paghinga ni Serafina habang pilit niyang pinupulot ang dokumento. Trini, I'm sorry. I was so stupid. Ang pabulong na pagsusumamo ni Teodoro habang dahan-dahan siyang lumuluhod sa harap ko. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. I'll leave them. Just give me a second chance for the kids. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Tumingin ako kay Geronimo na nananatiling tahimik sa aking tabi. Inabutan niya ako ng isang pen. Ang hoyhan pagsisisi mo, Teodoro, ay isang bad investment na wala ng return. Here wika ko habang inilalapag ko ang divorce papers, finalized version sa kaniyang nanginginig na kamay. Pirmahan mo ito, hindi bilang isang sakripisyo, kundi bilang isang rational na pagkilala, na ikaw ay wala ng halaga sa buhay naming mag-ina. Your mother tried to steal my children tonight. That was the final breach of contract. Habang nilalagdaan ni Teodoro ang papel sa gitna ng kaniyang mga hikbi, lumapit sa akin si Geronimo at bumulong. Madam T, we have another situation. Nalaman ng mga creditors na Doña Teodora is selling the Villamore's ancestral land sa Negros sa isang black market buyer. At ang buyer na iyon, it's a proxy company na ang tunay na may-ari ay si Tessie, ang pinsan mong akala mo ay kakampi mo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang digmaan ay muling nagpalit ng anyo. Ang pagkakanulo ni Tessie ay ang kaisa-isang variable na hindi ko naisama sa aking initial audit. Ang cliffhanger ay ang biglang pagtunog ng isang malakas na alarm mula sa aking private jet. Isang drone ang kasalukuyang pinalilipad patungo sa kinaroroonan namin
at ang thermal scan ay nagbababala explosive payload detected. Target Jace and Jada's protective pod. Naningkit ang aking mga mata. Ang katarungan ay narito na ngunit ang huling mitsa ay kasalukuyan pa lamang na sinisindihan ng isang taong matagal nang nagtatago sa anino ng aking tiwala. Hindi ang ugong ng papalapit na drone ang nagpapakaba sa akin, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Ang mga taong sadyang walang talino ay laging umaasa sa dahas upang takpan ang kanilang kakulangan. Tinitigan ko ang maliit na itim na bulto sa himpapawid na kasalukuyang mabilis na bumubulusok patungo sa kinaroroonan ng aking mga anak. Sa bawat segundo ng kislap ng pulang ilaw nito, nararamdaman ko ang desperasyon ni Tessie na nagtatago sa anino ng kaniyang sariling utang. Ngunit nagkakamali siya. Ang himpapawid ay aking teritoryo at sa gabing ito, ituturo ko sa kanya kung paano tuluyang bumagsak ng walang parachute. Trinidad, ang mga bata, hawi mo ang lahat ang hysterical na hiyaw ni Teodoro habang pilit siyang tumatayo mula sa kaniyang pagkakaluhod, akma niyang susugurin ang drone nang walang kahit anong armas. Baka sa kaniyang boses ang takot ng isang amang ngayon lang natauhan, ngunit ang kaniyang emosyon ay ingay lamang na kailanman ay hindi makakatulong sa akin. Stay in your position, Teodoro. Ang bawat galaw mo ay nakakaabala sa aking frequency, ang madiin kong utos na nagpatahimik sa buong tarmac. Dahan-dahan kong inangat ang aking tablet. Ang aking mga daliri ay mabilis na lumilipad sa ibabaw ng screen, bumubuo ng isang digital barrier na hinding-hindi nila kailanman maiisip. Binuksan ko ang speaker ng aking radyo upang marinig ng lahat ang boses ng taong kasalukuyang humahawak sa remote ng drone. Trini, pasensya na, pero kailangan ko ang 50 milyong piso ni Doña Teodora para mabayaran ang mga loan sharks ko sa Negros. Isang click ko lang nito at ang kinabukasan mo ay magiging abo na ang nanginginig na tinig ni Tessie na umalingaw-ngaw sa paligid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan kong inia-activate ang interception protocol. Tessie, let's be professional. Sinasabi mong hawak mo ang remote. Check the manufacturing serial number ng drone na yan. It's a Fontanilla Hawk 7. Nakalimutan mo yata na ang operating system ng bawat drone na ibinebenta ng kumpanya ko ay mayroong master override na tanging ang biometric signature ko lang ang makakapagbukas. Pinindot ko ang isang kulay asul na key sa screen. Ang dambuhalang drone na ilang metro na lamang ang layo mula sa sasakyan ng mga anak ko ay biglang huminto sa gitna ng ere, tila ba naging isang rebulto ng bakal sa himpapawid. Ang bawat propeller nito ay tumigil sa pag-ikot bago muling umugong ng mas malakas, ngunit sa pagkakataong ito, ang direksyon nito ay nag-iba. Anong nangyayari? Bakit hindi ko na makontrol ang pasigaw na hiyaw ni Tessie mula sa kabilang linya? Logic dictates na ang bawat sandata ay bumabalik sa kaniyang may-ari. Kapag ang target ay mas matalino, kaysa sa nagpaputok nito malamig kong tugon, habang dahan-dahan kong inililiko ang drone, patungo sa isang abandonadong bodega sa dulo ng runway, kung nasaan ang signal ni Tessie. Enjoy your own gift, Tessie. In exactly 60 seconds, ang bawat bit ng data sa remote mo ay magsisilbing ebidensya ng attempted murder para sa pulis na kasalukuyan nang pinaliligiran ang kinaroroonan mo. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig namin mula sa dulo ng airport, na sinundan ng isang mahinang pagsabog na sadyang inilaan ko sa loob ng bodega upang hindi makapinsala ng inosenteng buhay, kundi para lamang itigil ang kuryente sa kinaroroonan ng aking pinsan. Humarap ako kay Doña Teodora, na ngayon ay nakatitig sa akin ng may matinding takot. Ang kaniyang baston ay dahan-dahan niyang binitawan ang tunog nito. Sa semento ay tila huling palakpak para sa kaniyang pagkatalo. Diyan ka magaling, Doña, ang gumamit ng ibang tao upang dumiin ang iyong mga kamay. Pero sa gabing ito, ang audit mo ay tapos na. Lahat ng properties niyo sa Negros, lahat ng accounts niyo sa Switzerland, at maging ang pangalang Villamor, lahat iyon ay kasalukuyan ng binubura sa listahan ng mga kagalang-galang na pamilya sa bansa. Inabutan ko si Geronimo ng isang senyales. Sa loob ng ilang sandali, ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation ay mabilis na lumapit at nilagyan ng posas si Doña Teodora at si Serafina, na kanina pa nakahandusay sa takot. Teodoro Villamor, tawag ko sa lalaking nananatiling nakatingin sa akin nang may pagsisisi. Sinasabi mong gusto mong maging ama. Well, check your logistics. Ang isang ama
ay hindi kailanman nakikipagnegosasyon sa buhay ng kaniyang mga anak. Mula sa araw na ito, ang kaisa-isang ugnayan mo sa mga batang ito ay ang kaukulang suportang pinansyal na ipag-uutos ng korte. Wala nang iba. Tumalikod ako at lumakad patungo sa aking jet. Ang bawat hakbang ko sa tarmac ay puno ng awtoridad na matagal ko ring iningatan. Nang makapasok ako sa loob ng eroplano, sinalubong ako ng mahigpit na yakap nina Jace at Jada. Ang kanilang init ay tila nagpawi sa huling bakas ng lamig sa aking puso. "Mommy did the simulation," and tanong ni Jace habang tinitingnan ang kaniyang tablet. "Yes, Jace." Ang lahat ng glitches ay na-fix na sagot ko habang hinahalikan ng kaniyang noo. Ngunit bago pa man maisara ang pintuan ng eroplano, isang mahinang tunog ng notification ang muling pumasok sa aking smartwatch. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na may kalakip na isang audio file. Pag-click ko sa play button, ang boses ni Geronimo ang lumitaw, ngunit hindi ito ang boses ng abogadong tapat na naglingkod sa akin sa loob ng 3 taon. "Madam T is a perfect investment, Doña Teodora. Sadyang hinayaan ko siyang manalo ngayong gabi upang ang lahat ng kumpanya niyo ay mapunta sa kanya. Bago ko tuluyang i-activate ang Article 10 na maglilipat ng lahat ng Fontanilla Global Assets sa ilalim ng pangalan ko, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang rational na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang kaisa-isang lalaking pinagkatiwalaan ko ng bawat lihim ng aking kumpanya ay siya palang tunay na huling kontrabida sa dula na ito. Ang cliffhanger ay ang dahan-dahang paglingon ko sa loob ng eroplano kung nasaan si Geronimo. Nakasalukuyang nagsasalin ng wine, may suot na isang mapanuyang ngiti na tila ba kanina pa niya alam na mababasa ko ang mensaheng iyon. "Welcome to the real flight, Trinidad." Ang pabulong niyang wika habang ang pinto ng jet ay dahan-dahang nagsasara. At ang eroplano ay nagsisimula ng bumilis ang takbo sa runway. Hindi ang mabilis na pag-angat ng eroplano ang nagpapatakbo sa aking sistema, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Sa mundo ng mataas na lipunan, ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang taong hayagang sumusugod, kundi ang lalaking nag-abot sa iyo ng kamay noong ikaw ay nasa kailaliman ng dusa. Tinitigan ko ang mapanuyang ngiti ni Geronimo, ang abogadong nagpanggap na aking kalasag. Ngunit siya palang humahawak sa mitya ng aking huling pagkawasak. Habang ninanamnam niya ang kaniyang mamahaling wine, hindi ako nanginig. Ang Wednesday na martir ay matagal na ring nabaon sa limot. Ang nakaupo rito ngayon ay ang reynang handang sumabog kasama ang kaniyang mga lihim upang tiyakin na walang sinumang traidor ang mananatiling nakatayo. "Trinidad, huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Let's be rational." Panimula ni Geronimo, ang kaniyang baritonong boses ay tila isang malambing na lason sa loob ng tahimik na cabin. "You were a great investment. Ginamit ko ang talino mo upang ubusin ang pamilya Villamor, at ngayon ang lahat ng kumpanyang nakuha mo ay legal nang maililipat sa akin sa ilalim ng Article 10. Sinasabi mong ikaw ang reyna. Well, every queen needs a king to manage her treasury, at sa gabing ito, ako na ang may hawak ng corona." Dahan-dahan kong inilapag ang aking tablet sa lamesa. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang ngiting tanging ang mga taong handang sumugal sa tadhana ang nakakaunawa. "Geronimo o Mateo Villamor, whatever name you're using to hide your greed," wika ko, ang boses ko ay kasing talas ng isang surgical blade. "Sinasabi mong hawak mo ang Article 10, check your technical audit. Ang dokumentong pinirmahan ko sa NAA kanina, sadyang nilagyan ko iyon ng isang forensic loophole. Ang kaisa-isang digital signature na ginamit ko ay nakakonekta sa isang dead man switch. In short, Geronimo, sa sandaling lumabas ang eroplanong ito sa airspace ng Pilipinas, ang bawat huling sentimo sa accounts ng Fontanilla Global ay automatikong madidistribute sa bawat manggagawang ninakawan ng iyong ama." Napatigil ang pagpihit ni Geronimo sa kaniyang baso. Ang kaniyang kumpiyansa ay tila isang basong kristal na biglang nagkaroon ng dambuhalang bitak. "Nagsisinungaling ka. I checked the encryption. You checked the surface but you failed to audit the core," malamig kong tugon, habang dahan-dahan kong ine-activate ang The Black Box Protocol sa aking smartwatch. "Nakalimutan mo yata na bago ka naging abogado ko, ako ang nagre-reprogram ng flight systems ng bawat jet ng Fontanilla. Ang autopilot na nararamdaman mo ngayon, hindi ito patungo sa Singapore. It's currently circling back sa Clark Air Base." "Anong ginawa mo?" ang pasigaw na hiyaw ni Geronimo habang pilit niyang binubuksan ang kaniyang laptop.
Ngunit ang screen nito ay nag-flash lamang ng isang dambuhalang logo ng NBI. Logic dictates na ang isang mangangaso ay dapat laging may fallback plan laban sa kaisa-isang aso na marunong magtraidor madiin kong wika habang tumatayo ako mula sa aking upuan. Ang bawat hakbang ko sa loob ng gumagalaw na jet ay puno ng awtoridad na hindi matitibag ng kahit anong banta. Geronimo, you didn't just provide me with evidence against Teodora. You provided me with the forensic trail ng sarili mong money laundering sa Paris. Ang bawat tulong mo, ang bawat gabi na akala ko ay poprotektahan mo ako. It was just data gathering for me. Ang sampal ng katarungan ay hindi nanggaling sa aking kamay, kundi sa katotohanang sadyang in-audit ko ang bawat anino na nagtangkang lumapit sa akin. Habang pinapanood ko ang pagbagsak ng kumpiyansa ni Geronimo, naramdaman ko ang isang matinding qualcomm. Ang pakiramdam ng isang reynang sa wakas ay nalinis na ang kaisa-isang bitak sa kaniyang corona. Mabilis na bumukas ang pinto ng cockpit at lumabas ang 2 air marshals na sadyang itinanim ko sa loob bago pa kami lumipad. Ang tunog ng mabilis na paglalagay ng poses kay Geronimo ay naging huling nota para sa kabanatang ito ng kaniyang katraidoran. Trinidad, papatayin kita. Kinuha mo ang lahat sa akin ang singhal ni Geronimo habang kinakaladkad siya ng mga marshals patungo sa likuran ng jet. Hindi ko kinuha ang lahat sa iyo, Geronimo. Ibinigay ko lang sa iyo ang kaisa-isang bagay na nararapat sa isang bilyonaryong gawa sa kasinungalingan ang kawalan ang huli kong hirit bago ko siya tuluyan tinalikuran. Niyakap ko ang kambal na mahimbing pa ring natutulog sa loob ng kanilang protective pods. Ang kanilang hininga ay tila isang musika na nagpawi sa lahat ng pait ng gabing ito. Ang digmaan sa pamilya Villamor ay tapos na, ngunit ang huling audit ng aking buhay ay kasalukuyan pa lamang na nagsisimula. Ang cliffhanger ay dumating nang biglang tumunog ang isang alarm mula sa ilalim ng sahig ng jet. Isang mahina, ngunit matigas na tunog ng pagpihit ng mga mekanismo ang narinig ko sa kailaliman ng cargo hold. Isang boses ang pumasok sa aking earpiece, ang boses ni Don Severino Sr., ang tatay ni Teodoro, na matagal na nating inakalang patay sa Paris. Trinidad. You were always the smartest mistake my son ever made. Sinasabi mong in-audit mo ang bawat sirkito, pero nakalimutan mong tingnan ang biological trigger na nakakonekta sa upuan ng mga anak mo. 1 minute left, Trinidad. 1 minute to decide if my legacy is worth their lives. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang tinititigan ko ang timer sa aking tablet. Ang tunay na patriarch ay hindi kailanman nabulok sa dumi. Siya ang kasalukuyang may hawak ng mitya ng huling pagsabog sa itaas ng 10,000 talampakan, 50 segundo, 49. Ang bawat pagkurap ng pulang ilaw sa aking tablet ay tila bawat taga ng itak sa aking huling hibla ng pasensya. Ngunit sa gitna ng nakaambang kamatayan ni Jace at Jada, hindi ang takot ang nananalaytay sa aking mga ugat, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Ang biological trigger ni Severino ay hindi lamang isang banta sa buhay ng aking mga anak. Ito ang huling kuta ng isang imperyong itinayo sa dugo at kasinungalingan. Takot. Ang takot ay para sa mga taong walang backup plan, at sa gabing ito, papatunayan ko sa kanila na ang kaisa-isang sirkito na hinding-hindi nila kayang i-override ay ang luhika ng isang inang wala nang mawawala. Ang mapanuyang halakhak ni Don Severino ay umalingaw-ngaw sa buong cabin ng eroplano, isang tunog na tila pagkaskas ng kalawang sa bakal. Trinidad, my dear, did you really think na hahayaan kong makuha mo ang lahat ng pinagtrabahuhan ko sa loob ng 4 na dekada? Ang akala mo ay nalinlang mo ang aking anak at ang abogadong iyan. Masyado kang kampante sa iyong talino. The moment those twins sat on those chairs, their heartbeats became the primary battery of the detonator. Stop their hearts, and the plane explodes. Try to remove them and the plane explodes. You have 30 seconds to give me the Fontanilla master key, or you can watch your legacy end in midair. Tinitigan ko ang monitor kung nasaan ang biometric data ng aking mga anak. Ang kanilang maliliit na puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa takot. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay, ngunit agad ko itong nilunod sa isang rational na quicam. Tumingin ako sa camera na nakatago sa itaas ng cocktail bar ng jet. Severino, check your technical audit. Panimula ko ang boses ko ay kasing talas ng isang surgical blade. Sinasabi mong ikaw ang arkitekto ng bitag na ito. Logic dictates na ang isang taong 3 taong nagtago sa anino
ay nawalan na ng touch sa modernong encryption. Ang biological trigger na ipinagmamalaki mo, it's a legacy hardware from the 90s. At ang bawat upuan sa jet na ito ay sadyang nirewire ko na noong nakaraang buwan pa lang sa Paris. Nagsisinungaling ka ang singhal ni Severino sa earpiece ko. I saw my men install the pressure plates. Oh, they installed them all right, malamig kong tugon, habang mabilis na tumatakbo ang aking mga daliri sa keyboard ng aking tablet. Pero nakalimutan mong i-audit kung sino ang supplier ng mga sensors na iyon. It was a subsidiary of Fontanilla Global. In simple logic, Severino, ang bawat hudyat ng kamatayan na ipinapadala ng iyong system ay kasalukuyan ng nire-reroute ko patungo sa kaisa-isang lugar na karapat-dapat na gumuho ngayong gabi. Inactivate ko ang pulse sync. Sa isang iglap, ang timer sa aking tablet ay huminto sa eksaktong 10 segundo. Ang pulang ilaw sa ilalim ng upuan ng kambal ay naging matingkad na asul. Ang signal ay hindi na nanggagaling sa puso ng aking mga anak. Ito ay kasalukuyan nang nakasync sa aking sariling smartwatch ang kaisa-isang sirkito na kontrolado ng aking rational na paghinga. Geronimo o Teodoro, whatever. Help the marshals move the kids to the rear escape pod. Ngayon na ang madiin kong utos. Habang mabilis na kumikilos ang aking mga tauhan, upang ilikas sina Jace at Jada, dahan-dahan akong lumakad patungo sa likuran ng jet, kung nasaan ang emergency exit. Ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad na hindi matitibag ng kahit anong banta ng pagsabog. Severino, wika ko habang tinititigan ko ang kaisa-isang dambuhalang monitor sa loob ng cabin. Enjoy the fireworks. Dahil ang signal na pinapadala ng detonator na hawak mo, I just linked it to the auxiliary fuel tanks ng iyong sariling bunker sa Clark Air Base. In exactly 5 seconds, ang kaisa-isang lugar na nagtatago sa iyong huling hininga ay magiging mitsa ng iyong sariling libing. No Trinidad stop ang hysterical na hiyaw ni Severino, ngunit huli na. Pinindot ko ang execute sa aking tablet. Isang malakas na yanig ang naramdaman namin mula sa ibaba, hindi sa loob ng eroplano, kundi mula sa direksyon ng Clark na kasalukuyan naming nililiparan. Isang dambuhalang bola ng apoy ang pumailan lang sa madilim na kalangitan, isang katarungang ako mismo ang nag-setup mula sa kailaliman ng aking rational na galit. Nang hina ang mga tuhod ni Geronimo na kasalukuyan nang nilalagyan ng posas ng mga marshals. Tinitigan ko siya ng walang kahit anong emosyon. Ang slap face ng katarungan ay hindi dumarating sa anyo ng isang sampal, kundi sa ganap na pagkawasak ng kaisa-isang pader na nagpoprotekta sa kaniyang pangalan. Audit complete. Your patriarch is now history, ang huli kong hirit bago ako dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ng aking mga anak. Niyakap ko sina Jace at Jada ng mahigpit. Ang kanilang init ay tila muling bumuo sa aking wasak na pagkatao. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, naramdaman ko ang isang matalas na panginginig sa aking bulsa. Ang cellphone ni Geronimo na kinuha ng mga marshals ay biglang tumunog. Isang mensahe ang lumitaw sa screen mula sa isang hindi kilalang numero na may markang Level Alpha. The bunker was a decoy. The real Severino is already at the NAIA control tower, and he just initiated the crash landing protocol for Fontanilla 01. Naramdaman ko ang biglang pagbagsak ng pressure sa loob ng cabin. Ang mga oxygen masks ay dahan-dahang lumabas mula sa kisame. Ang eroplano ay nagsimulang gumiwang ng marahas, tila ba may isang dambuhalang kamay na pilit kaming itinutulak pababa patungo sa madilim na kalsada ng Maynila. Madam, ang lahat ng controls ay nakalock. Someone is remotely steering the jet. Ang pasigaw na ulat ng pilot mula sa intercom. Naningkit ang aking mga mata habang tinititigan ko ang nagliliit na mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Sa katunayan, ang tunay na laro ay kasalukuyan pa lamang na nagte-take off. Masyado kang kampante sa iyong mga Torre Severino, pabulong kong wika, habang binubuksan ko ang kaisa-isang manually coded manual override na itinago ko sa ilalim ng aking silya. It's time to show the world how a queen handles a crash. Hindi ang puwersa ng grabidad na humihila sa aming eroplano, pababa ang nagpapatibay sa aking paninindigan, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Ang bawat pagbulusok ay may hangganan, at ang bawat kontroller na nag-aakalang siya. Ang humahawak sa aking tadhana ay kasalukuyan ko nang ina-audit ang kamatayan. Habang nararamdaman ko ang matinding pressure sa aking dibdib dahil sa mabilis na pagbaba ng altitude, hindi ako sumigaw.
Ang Trinidad na marunong mag-panic ay matagal na ring nabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Teodoro. Ang nakatayo rito ngayon ay ang reynang handang i-recode ang kaniyang sariling pagbagsak upang maging isang maringal na tagumpay. Trinidad, we're going to die, stop the override, ang pasigaw na hiyaw ni Teodoro, habang pilit niyang isinisiksik ang kaniyang katawan sa gilid ng upuan kahit na nakaposas ang kaniyang mga kamay. Ang kagalang-galang na tungta ay tila naging isang basang sisiw na nanginginig sa takot nang makita ang mga ilaw ng Maynila na mabilis na papalapit sa aming bintana. Tumahimik ka, Teodoro. Ang bawat hiningang ginagamit mo sa pagsigaw ay bawas sa oksihina ng mga anak ko, ang madiin kong utos, habang mabilis na tumatakbo ang aking mga daliri sa ilalim ng aking silya. Binunot ko ang isang itim na cable na sadyang itinago ko doon, ang hardwired bypass. Inilabas ko ang aking tablet at ikinonekta ito ng direkta sa flight control computer. Sa mundong binuo ko, ang wireless signal ay maaaring i-jam, pero ang physical na connection ay nangangailangan ng lakas ng loob upang hawakan. Severino, naririnig mo ba ang tunog ng iyong sariling pagbagsak? Wika ko sa radyo, ang boses ko ay kasing talas ng isang bagong hasang prosesor. Sinasabi mong kontrolado mo ang NAIA Tower Logic dictates na ang bawat signal na lumalabas sa toreng iyan ay dumadaan sa kaisa-isang fiber optic network na pag-aari ng Fontanilla Global. Madam T, 45 seconds bago ang impact ang pasigaw na ulat ng pilot mula sa cockpit. Inactivate ko na ang aerobrake algorithm. Pilot, pull the manual lever, sa bilang ko ang utos ko habang pinindot ko ang huling linya ng code sa aking screen. Sa isang iglap, naramdaman namin ang marahas na pag-alog ng dambuhalang bakal na sinundan ng tunog ng pagkapigtas ng mga kable sa ilalim ng sahig. Ngunit sa halip na magpatuloy ang aming pagbulusok, ang mga pakpak ng eroplano ay dahan-dahang tumagilid upang lumikha ng matinding hangin na nagpabagal sa aming bilis. Ang autopilot ni Severino ay kasalukuyan ko ng ginagawa ng ghost data sa kaniyang monitor. Diagnostic complete. Manual control restored, ang malamig na boses ng AI sa aking earpiece. Dahan-dahang nag-level ang eroplano sa itaas lamang ng mga naglalakihang gusali ng Makati. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang tore ng NAIA. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pinindot ko ang Global PA Override. Sa loob ng NAIA terminal, sa bawat speaker ng departure area at maging sa loob ng control tower, kung nasaan si Severino, ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng may nakamamatay na autoridad. To everyone in NAIA Control Tower, ang lalaking kasalukuyang nakatayo sa tabi ng inyong air traffic controllers ay si Severino Villamor Sr., isang kriminal na matagal nang inakalang patay upang makapagtago sa kaniyang mga krimen ng plunder at money laundering. Security personnel lock the tower. In exactly 60 seconds, ang bawat bit ng data na ginamit niya upang isabotahe ang aking flight ay magsisilbing ebidensya para sa kaniyang life sentence. Nakita ko sa kaisa-isang live camera feed ng tore ang mukha ni Severino. Ang kaniyang kumpiyansa ay tuluyan ng nadurog, naging kasing putla ng kaniyang sariling kasinungalingan. Sa gitna ng kaniyang panginginig, dahan-dahan siyang pinaligiran ng kaisa-isang force na hindi niya kayang bayaran ng katotohanan. Lumapag ang aming jet sa runway ng may dutkwat na katatagan. Ang tunog ng pagtama ng mga gulong sa semento ay tila huling palakpak ng katarungan. Nang huminto ang eroplano, sinalubong kami ng bawat itim na sasakyan ng National Bureau of Investigation. Inalalayan ko ang kambal na lumabas ng protective pod. Tumingin si Jada sa akin, ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga. Mommy, are we the owners of the airport now? We are the owners of our own peace, Jada. At yun ang kaisa-isang yaman na hinding-hindi na nila kailanman mananakaw, sagot ko, habang hinahalikan ang kaniyang noo. Lumapit ang mga autoridad sa loob ng cabin upang kunin si Teodoro. Habang nilalagyan siya ng panibagong set ng posas, tumigil siya sa tapat ko. Ang kaniyang mukha ay punong-puno ng pagsisisi, ngunit ang puso ko ay nananatiling kasing lamig ng asero. Trinidad, is there any part of you na mahal pa rin ako? Kahit konti lang ang pabulong niyang tanong, ang kaniyang boses ay tila isang basag na plaka. Teodoro, check your return on investment, malamig kong tugon habang iniaayos ko ang aking blazer. Ang bawat minutong ibinigay ko sa iyo noon ay isang sunk cost na matagal ko nang kinalimutan. Ang tanging bagay na nararamdaman ko para sa iyo ngayon ay ang rasyonal na pasasalamat dahil naging mitsa ka upang mahanap ko ang tunay kong lakas.
Goodbye, Colonel. Habang kinakaladkad siya palabas, tumingin ako sa abot-tanaw kung saan dahan-dahang sumisikat ang araw sa Maynila. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, nakatanggap si Geronimo na kasalukuyan na ring pinupusasan ng isang notification sa kaniyang smartwatch. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanya habang nakatingin siya sa akin. Akala mo ba nanalo ka na Trinidad look at your children's lockets? Sinasabi mong ni-rewire mo ang bawat upuan pero nakalimutan mong i-audit ang kaisa-isang hiyas na suot nila mula nung ipanganak sila sa Paris. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay. Dahan-dahan kong tiningnan ang mga locket sa leeg ni na Jace at Jada. Ang asul na ilaw nito ay biglang naging matingkad na lila isang frequency na hinding-hindi ko kailanman nakita sa aking system. Ang cliffhanger ay ang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng bawat cellphone sa paligid. Isang mensahe ang sabay-sabay na natanggap ng bawat tao sa tarmac mula sa isang hindi kilalang numero. The Real Phoenix Project is not a medicine, it's a biological timer. At ang kaisa-isang taong may hawak ng lunas ay kasalukuyang nakatayo sa gitna ng inyong pagdiriwang. Naningkit ang aking mga mata habang tinititigan ko ang kaisa-isang taong nananatiling kalmado sa gilid ng runway, ang nurse na nag-alaga sa kambal sa Paris, na kasalukuyang may hawak na isang maliit na remote control. Hindi ang dahan-dahang pagbabago ng kulay ng mga locket mula asul patungong lila ang nagpapatigil sa daloy ng aking rasyonalidad, kundi ang isang matalas na pagtatasa sa kaluluwa ng babaeng nasa harap ko. Tinitigan ko si Nanay Elsa, ang nurse na nagpuyat kasama ko sa Paris. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng bawat hininga ni na Jace at Jada. Nakatayo siya sa gitna ng tarmac, hawak ang kaniyang itim na tablet at ang kaniyang mukha ay wala ng bahid ng malasakit. Ang Wednesday na nangarap ng katapatan ay matagal na ring nabaon sa limot. Ang nakatayo rito ngayon ay ang Reynang handang i-format ang bawat anino na sadyang pumasok sa kaniyang system. Nanay Elsa, why sinasabi mong ikaw ang nag-alaga sa kanila? Bakit mo ito ginagawa? Ang pasigaw na tanong ni Teodoro mula sa likuran, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagkalito. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Elsa habang dahan-dahan niyang itinataas ang kaniyang tablet. Sinasabi mong in-audit mo ang bawat sirkito, Trinidad, pero nakalimutan mong i-audit ang kaisa-isang taong nagtimpla ng gatas ng mga anak mo gabi-gabi sa loob ng 3 taon. Ang Phoenix Project ay hindi isang gamot na itinusok sa kanila. It was a biological commitment. Ang mga vitamins na sadyang ibinibigay ko sa kanila ay ang kaisa-isang lunas na nagpapatuloy sa kanilang buhay. Isang linggo nyo na itong hindi na ibibigay. The biological timer is reaching 0. Naramdaman ko ang isang matalas na kurot sa aking dibdib, ngunit agad ko itong nilunod sa isang nagyayelong quicam ng paghahanda. Hindi ako nanginig. Inayos ko ang aking blazer at humakbang palapit sa kanya nang walang bakas ng kaba. Elsa, let's be professional. Panimula ko, ang boses ko ay kasing talas kuwa, bagong hasang processor. Sinasabi mong hawak mo ang timer. Check your medical logistics. Akala mo ba ay hindi ko napansin ang bahagyang pagbabago sa chemical composition ng mga vitamins na dala mo noong nakaraang buwan sa Paris? Logic dictates na ang isang inang marunong mag-reprogram ng flight systems ay marunong ding mag-audit ng dugo ng kaniyang sariling mga anak. Nanlaki ang mga mata ni Elsa. Ang kaniyang mapanuyang ngiti ay biglang naging isang bahagyang panginginig ng labi. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, Elsa, na noong nakuha ko ang result ng kanilang secret blood panels, 3 linggo na ang nakalilipas, nalaman ko na ang tungkol sa lason, malamig kong paliwanag, habang dahan-dahan kong iniaangat ang aking tablet. In-audit ko ang source ng mga chemical mo at nahanap ko ang laboratorio sa Lyon na binabayaran ng pamilya Roxas. In short, Elsa, hindi mo sila pinapatay ngayong gabi. Dahil ang vitamins na ipinainom mo sa kanila noong huling gabi natin sa France, sadyang ipinalitan ko na ang bawat butil niyan ng kaisa-isang permanenteng lunas na ako mismo ang nagdisenyo. Nagsisinungaling ka. The timer is still ticking, hiyaw ni Elsa habang pilit niyang pinipindot ang kaniyang tablet, ngunit ang monitor sa kaniyang kamay ay biglang nag-flash ng kulay asul bago tuluyan ng namatay. Ang lila na ilaw na nakikita mo sa mga locket, patuloy ko habang lumalapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila isang martilyo na tumatapos sa kaniyang karera bilang mamamatay tao. It's not a timer. It's a diagnostic signal. It means the permanent cure is 100% integrated sa kanilang DNA. You didn't just lose your hostage, Elsa.
You just provided the final clinical data that my research is a success. Salamat sa pagiging volunteer lab rat ng aking tagumpay. Nanghina ang mga tuhod ni Elsa at dahan-dahan siyang napaupo sa semento ng runway. Ang kaniyang kagalang-galang na anyo ay tuluyan ng nadurog sa harap ng aking rasyonal na panunupil. Ang sampal ng katarungan ay hindi nanggaling sa aking kamay, kundi sa katotohanang sadyang in-audit ko ang bawat hininga na lumapit sa aking mga bituin. Mabilis na dinamba ng mga pulis si Elsa. Habang nilalagyan siya ng posas, tumingin ako kay Teodoro at Geronimo, na kasalukuyan na ring kinakaladkad palabas ng tarmac. Ang kaisa-isang pamilyang inakala kong tapat sa akin ay kasalukuyan ng ginagawa ng zero ng tadhana. Audit complete. All threats neutralized, pabulong kong wika, habang pinupunasan ko ang maliit na uling sa pisngi ni Jace. Niyakap ko ang kambal ng mahigpit. Ang kanilang init ay tila nagpawi sa huling bakas ng lamig sa aking puso. Naramdaman ko ang unang bugso ng ganap na kalayaan, ang pakiramdam ng isang inang sadyang winasak ang bawat pader upang itayo ang kaisa-isang langit na walang anino ng pagtataksil. Ngunit sa gitna ng aking pasasalamat, isang mahinang tunog ng notification ang muling pumasok sa aking smartwatch. Isang mensahe mula sa aking server sa Paris na may markang Level Omega. Binasa ko ang mensahe sa screen at naramdaman ko ang mabilis na paghinto muli ng pag-ikot ng mundo. Ang mensahe ay hindi galing kay Severino at hindi rin kay Geronimo. Ito ay galing sa kaisa-isang taong matagal ko nang inakalang nabaon na sa limot, ang aking sariling ama. Trinidad, ang katarungan ay hindi natatapos sa NAA. Ang tunay na mitya ay nakatago sa ilalim ng kaisa-isang asyenda na pag-aari ng iyong ina. Hanapin mo ang Project Black Box sa Iloilo. Doon mo malalaman kung bakit kailangang mamatay ng bawat Villamor. Naningkit ang aking mga mata habang nakatingin ako sa abot-tanaw kung saan dahan-dahang sumisikat ang araw. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Ito ay nagpalit lamang ng kabanata. Ang rasyonal na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang tunay na kaaway ay maaaring ang siyang mismong nagbigay sa akin ng kaisa-isang pangalang Fontanilla. Ang cliffhanger ay ang tunog ng papalapit na isang itim na helicopter na may pamilyar na logo, isang logo na kaparehong-kapareho ng tattoo sa pulso ng nurse na si Elsa. Madam T, we have an incoming transmission, ulat ng aking head of security. Someone is claiming to be the real owner of the Fontanilla patents, and they're asking for your surrender. Hindi ang lakas ng hangin mula sa elis ng itim na helicopter ang nagpapatakbo sa aking sistema, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Ang huling traidor ay hindi kailanman nanggagaling sa labas, kundi sa loob mismo ng sinapupunang pinagmulan mo. Tinitigan ko ang babaeng dahan-dahang bumababa mula sa sasakyang himpapawid, isang babaeng nakasuot ng napakagarbong itim na terno, may perlas sa leeg na kasing puti ng kaniyang mga kasinungalingan, at may mukhang tila salamin ng sarili kong pagkatao. Ang Wednesday na nangarap ng kalinga ng isang ina ay matagal na ring nabaon sa limot. Ang nakatayo rito ngayon ay ang reynang handang i-audit ang kaisa-isang buhay na nagtangkang magbenta sa kanya sa dilim. Mama, ang pabulong na wika ni Teodoro mula sa kinaroroonan ng mga pulis. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng kilabot. Tila ba nakakita siya ng isang maligno sa gitna ng sikat ng araw. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Trinidad Sr. habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Ang kaniyang bawat hakbang ay may bigat ng isang dambuhalang sakim na handang lamunin ng lahat. Trinidad, my daughter. Impressive audit panimula ni Doña Trinidad Sr. ang kaniyang boses. Ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng lason. Sinasabi mong ikaw ang may-ari ng Fontanilla Global Logic dictates na ang bawat sentavo na ipinadala ko sa iyo sa Paris ay may kaukulang tubo. I didn't fund your escape to make you a queen. I funded you to be my primary money laundering machine. Ang Phoenix Project. It was never your father's legacy alone. It was a joint venture ng kasakiman namin ni Severino Sr. upang kontrolin ang bawat pharmaceutical chain sa bansa. Nanatili akong nakatayo ng tuwid sa harap ng aking mga anak. Hindi ako nanginig. Inayos ko ang aking blazer at tinitigan siya ng diretso sa mata, ang mga matang kaparehong-kapareho ng sa akin, ngunit walang bahid ng kahit anong rasyonal na pagmamahal. Tandaan mo ang oras na ito, mamalamig kong tugon. Ang boses ko ay kasing talas ng isang surgical blade. Sinasabi mong pag-aari mo ang kumpanya ko. Well, check your investment logic. Ang bawat transfer na ginawa mo mula sa Clark Air Base
patungo sa Paris, ay sadyang nireroute ko patungo sa isang charity trust sa ilalim ng pangalan ng mga biktima ng factory explosion. In short, Ma, you didn't fund me. You just donated your entire hidden wealth sa mga taong sadyang pinatay niyo ni Severino. Nanlaki ang mga mata ng aking ina. Ang kaniyang kumpiyansa ay biglang naging isang dambuhalang takot. Anong sinasabi mo? I have the original patents. You have the physical papers, yes. Pero ang digital master key, it's currently encrypted sa loob ng locket na hawak ko, wika ko, habang iniaangat ko ang aking tablet. And according to the Project Black Box files na ipinadala sa akin ng tatay ko, bago mo siya ligpisin, ang kaisa-isang tao na may legal na karapatang humawak sa kumpanyang ito ay hindi ikaw at hindi rin ang mga Villamor. It's the next of kin ang kambal na kasalukuyan mong tinatangkang nakawan ng kinabukasan. Isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kaisa-isang babaeng nagluwal sa akin. Isang rasyonal na sampal na sadyang inilaan ko para sa bawat taon na hinayaan niyang magdusa ako sa kaisipang mag-isa lang ako sa mundo. Ang tunog ng aking palad na tumama sa kaniyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong tarmac, sapat na upang mapatahimik ang bawat saksi. Iyan ay para sa tatay ko, madiin kong wika habang tinititigan ko siyang nanginginig sa kahihiyan. You didn't just fail as a wife. You failed as a human being. At sa gabing ito, sisiguraduhin kong ang huling audit report na babasahin mo ay ang iyong hatol sa loob ng rehas. Mabilis na pinaligiran ng mga awtoridad si Doña Trinidad Sr. habang nilalagyan siya ng posas, tumingin siya sa akin nang may matinding puot. Mamatay ka rin, Trinidad. Akala mo ba ligtas ang mga anak mo? Ang Project Black Box ay hindi lang data. It's an airborne pathogen na sadyang nakalink sa proximity ng bawat tao sa hangar na ito. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng mga mekanismo ang narinig namin mula sa dulo ng airport. Ang itim na helicopter ay nagsimulang mag-vent ng isang maputlang kulay rosas na usok. Audit complete, Trinidad, ang hiyaw ni Severino Sr. mula sa loob ng kaniyang selda sa pamamagitan ng radio frequency. Kung hindi namin makuha ang kumpanya, walang matitirang buhay upang magpatakbo nito. Naramdaman ko ang mabilis na pag-ikot ng tadhana. Ang rational na Trinidad ay nakaramdam ng isang matalas na gut punch. Ang huling bitag ay hindi digital. Ito ay isang pisikal na kamatayan na kasalukuyan ng lumalaganap sa hangin. Tumingin ako kay Jace at Jada. Ang aking mga anak ay nagsisimula ng umubo. Ang takot ay nagsimulang pumasok sa aking sistema, ngunit agad ko itong nilunod sa kaisa-isang algorithm na magliligtas sa amin. Pilot launched the Aero Neutralizer ngayon na ang pasigaw kong utos sa kaisa-isang drone na sadyang inilaan ko para sa ganitong uri ng biohazard. Ang cliffhanger ay ang tunog ng timer sa aking tablet na biglang nag-flash ng pula, pathogen dispersion at 80%. Neutralizer deployment in 10 seconds. Tumingin ako sa langit. Ang helicopter ni Doña Trinidad Sr. ay biglang sumabog sa gitna ng ere, tila ba may isang aninong sadyang humila ng mitsa mula sa loob. At sa gitna ng apoy, nakita ko ang isang pamilyar na bulto na dahan-dahang bumababa gamit ang isang parachute, isang lalaking may suot na mukha ni Geronimo Fontanilla, ngunit may kislap ng mata na sadyang punong-puno ng katarungan. Missed me, Trini, ang boses ni Geronimo na umalingaw-ngaw sa aking earpiece. Ang audit ay kasalukuyan pa lamang na nagsisimula sa pamilya mo, 10, 9, 8. Ang bawat segundong nababawas sa timer ng aking tablet ay tila bawat taga ng itak sa aking huling hiblan, pasensya. Ngunit sa gitna ng kulay rosas na usok na dahan-dahang lumalaganap sa paligid, hindi ang takot ang nananaig sa aking sistema, kundi ang isang nagyayalong rasyonalidad. Ang Wednesday na martir ay matagal ko nang ibinaon sa ilalim ng tarmac. Ang nakatayo rito ngayon ay ang reynang handang i-overwrite ang bawat programang sadyang idinisenyo para sa kaniyang pagkawasak. Mabilis kong inilabas ang isang maliit na inhaler mula sa aking bulsa at pinilit na ipagamit ito kina Jace at Jada. Isagawa ang full lung isolation now, ang madiin kong utos sa kambal. Inactivate ko ang manual override sa bawat protective pod ng aming sasakyan, tinitiyak na ang hangin sa loob ay selyado mula sa labas. Geronimo, paano ka nakaligtas ang hysterical na hiyaw ni Doña Trinidad Sr. habang nakatingin sa lalaking dahan-dahang lumalapag sa gitna ng runway?
Dahan-dahang tinanggal ni Geronimo ang kanyang parachute harness, iniaayos ang kanyang suit na tila ba hindi siya galing sa isang pagsabog. Lumapit siya sa akin, may hawak na isang makinang na silver canister. Trinidad, check your tactical logic, wika. Ni Geronimo ang kaniyang boses ay punong-puno ng kumpiyansa. Sinasabi mong in-audit mo ang bawat anino. Well, nakalimutan mong i-audit ang kaysa-isang drone na sumabog kanina. It was a decoy sadyang idinisenyo upang ilihis ang atensyon ng iyong ina habang kinukuha ko ang tunay na black box neutralizer mula sa kaniyang kuta. Isang matunog na pagtawa ang kumawala sa aking mga labi. Sa loob ng 3 segundo, mabilis na nagre-reboot ang aking mga plano. Salamat sa delivery, Geronimo, pero check your own frequency. Ang canister na hawak mo ay already remotely activated the dispersion valve 30 seconds ago. Sa isang iglap, isang matingkad na asul na usok ang lumabas mula sa bawat drainage vent ng airport. Ang asul na usok ay mabilis na humalo sa kulay rosas na pathogen ni Severino, tila ba isang dambuhalang algorithm na dahan-dahang binubura ang bawat error sa system. Ang hangin ay muling naging malinis kasing linis ng katarungang kasalukuyan ko nang tinatapos. No Project Black Box is a $1 billion investment, hiyaw ni Severino Sr. Mula sa radyo ang kaniyang boses ay punong-puno ng desperasyon ng isang talunang hari. The investment is a sunk cost, Severino. At ang pambayad? It's your own life sentence, malamig kong tugon. Habang inihaharap ko ang aking tablet sa kaisa-isang camera ni Manang Pilar, na kanina pa naka-livestream. To the board, to the military. At sa buong sambayanan, ang bawat transaksyong nakikita nyo sa inyong mga screen ay ang ganap na pagtatapat ng pamilya Villamor at ng sarili kong ina tungkol sa kanilang mga krimen sa bansa. You didn't just fail as a family. You failed as a nation's elite. At sa gabing ito, sisiguraduhin kong ang tanging legacy na matitira sa inyo ay ang inyong mga pangalan sa loob ng selda. Mabilis na dinamba ng mga pulis si Doña Trinidad Sr. Habang nilalagyan siya ng posas, lumapit ako sa kanya at ibinigay ang isang huling sampal, na punong-puno ng rasyonal na paniningil para sa 3 taon ng aking pag-iisa. Iyan ay para sa bawat bata na ginawa niyo ang laboratory rat, madiin kong wika, habang tinititigan ko siyang nanginginig sa kahihiyan. Binalingan ko si Geronimo na ngayon ay nakatayo sa aking tabi. Attorney Fontanilla, o Mateo Villamor, whatever role you're playing tonight, logic dictates na hindi pa tayo tapos. You helped me, yes. Pero ang kaisa-isang audit trail na hindi ko pa nasasara ay ang iyong tunay na motibo. My motive was always the ROI Trinidad. Sagot ni Geronimo nang may mapanuyang ngiti. At ang return on investment ko, it's seeing you finally own the sky. Inabutan niya ako ng isang itim na folder, the original birth certificates of Jace and Jada. Itinago ito ni Severino Sr. sa loob ng kaisa-isang flight recorder ng tatay mo. They are officially de los Reyes Fontanilla. Ang pangalang Villamor ay tuluyan ng nabura sa kanilang kasaysayan. Naramdaman ko ang unang bugso ng ganap na kalayaan sa aking dibdib. Ang digmaan sa pamilya Villamor at sa pamilya ko ay tapos na. Inayos ko ang aking blazer at lumakad patungo sa aking jet, tangan ang kamay ng aking 2 bituin. Ang cliffhanger ay ang tunog ng pagpihit ng pinto ng aking eroplano. Isang pamilyar na bulto ang lumabas mula sa loob, si Teodoro, nakasuot ng kaniyang lumang military uniform, ngunit wala na ang kaniyang mga bituin sa balikat. Ang kaniyang mukha ay punong-puno ng hoyhan. Trinidad, I signed the full confession. I surrendered my rank. I have nothing left, ang pabulong niyang wika. Gusto ko lang marinig sa iyo kung may pagkakataon pa bang maging bahagi ako ng buhay ng kambal. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking paningin ay kasing talas ng diamante, walang bakas ng kahit anong emotion. Ang kaisa-isang sagot ko ay ang huling mitya na magpapasabog sa kaniyang huling pag-asa. Teodoro, check your logistics. Ang isang ama ay hindi pa magat na ibinibigay dahil sa pagsisisi. Ito ay tungkulin na kailanman ay hindi mo naintindihan. Take-off is in 5 minutes. At sa paglipad naming ito, tinitiyak ko sa iyong hinding-hindi ka na kailanman magiging bahagi ng aming altitude. Mabilis na isinara ng pilot ang pintuan ng eroplano. Ang tunog ng pagkakandado ng bakal ay tila huling hatol ng katarungan. Habang dahan-dahang bumibilis ang takbo ng jet sa runway, tinitigan ko ang papalayong imahe ni Teodoro
na nakatayo ng mag-isa sa tarmac tila isang aninong tuluyan ng nilamon ng sikat ng araw. Is it over, mommy? Tanong ni Jace habang tinitingnan ng kaniyang tablet. Ang audit sa kanila ay tapos na, Jace. Pero ang aming sariling kabanata, kasalukuyan pa lamang na nagte-take off, tugon ko, habang pinagmamasdan ko ang malawak na abot-tanaw ng asul na langit. Hindi ang bango ng tagumpay ang pumupuno sa aking mga baga habang nakatitig ako sa malawak na asul na dagat mula sa balkonahe ng aking bagong opisina, kundi ang isang nagyayelong rasyonalidad. Ang katarungan ay hindi isang regalo ng tadhana. Ito ay isang estratehikong pagbawi sa bawat piraso ng dangal na sadyang ninakaw sa iyo. Habang pinagmamasdan ko ang malayang paglipad ng mga eroplano ng Fontanilla Global sa himpapawid ng Maynila, naramdaman ko ang ganap na katahimikan. Ang Wednesday na nangangarap ng pamilya ay matagal na ring nabaon sa ilalim ng tarmac. Ang nakatayo rito ngayon ay ang nag-iisang arkitekto ng kaniyang sariling kalayaan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Villamor. Ngayong araw ang huling audit report ng kanilang buhay ay tuluyan na naming isasara. Dinala ako ng aking mga paa sa loob ng New Bilibid Prison, hindi upang magmakaawa ng tawad, kundi upang ipakita sa kanila ang huling resulta ng kanilang mga maling investment. Sa loob ng visitation room, sinalubong ako ng mukha ni Doña Esperanza. Wala na ang kaniyang mamahaling perlas. Ang kaniyang suot na orange na uniforme ay tila ba isang malaking insulto sa kaniyang dating karangyaan. Katabi niya ang aking sariling ina, si Doña Trinidad Senior, na ngayon ay mukhang isang lantang gulay na nawalan na ng boses. Trinidad, anak, please, ang pabulong na pagsusumamo ni Esperanza habang nakakapit sa malamig na rehas. Kailangan namin ng tulong medikal. Ang kumpanya, baka pwedeng ibalik mo kahit ang maliit na bahagi ng pension fund namin. Tinitigan ko sila ng diretso sa mata. Ang aking paningin ay kasing talas ng isang surgical blade, walang bakas ng kahit anong emosyon. Iniharap ko sa kanila ang aking tablet kung saan nakikita ang balance ng kanilang mga dating accounts, 0.00. Logic dictates na ang bawat sentimong kinuha nyo sa mga pamilya ng factory explosion ay kailangang ibalik ng may kaukulang interes. Malamig kong tugon. The audit is complete, Donya. Sinasabi mong anak mo ako. Well, check your biology. Ang dugong dumadaloy sa akin ay dugong sadyang nilabhan nyo ng lason, at sa gabing ito tuluyan ko na kayong idedelete sa system ko. Enjoy the silence ng inyong mga kasalanan. Hindi ko na hinintay ang kanilang mga iyak. Lumakad ako palabas ng bilangguan, ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad na hindi na kailanman muling mayayanig. Sa labas naghihintay si Geronimo Fontanilla. Ang kaniyang kagalang-galang na tindig ay nananatiling matatag, ngunit alam naming dalawa na ang kaisa-isang kontratang nag-uugnay sa amin ay ang proteksyon ng aking mga anak. The Villamor Group is officially liquidated, Trinidad, wika ni Geronimo, habang binubuksan ang pinto ng aking sasakyan. At si Teodoro na balitaan kung kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang hamak na mekaniko sa isang malayong probinsya. Sabi nila araw-araw siyang tumitingin sa langit tuwing may dumadaang eroplano ng Fontanilla. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang langit ay hindi para sa mga taong takot sa taas, Geronimo. Take-off is at 6:00 ng gabi. Pupunta tayo sa Paris. Nagtungo kami sa aming pribadong hangar. Doon sinalubong ako ni Jace at Jada. Ang aking kambal ay lumalaking malakas, matalino, at higit sa lahat rational. Wala na ang mga locket na may mitya ng kamatayan. Ang suot nila ngayon ay ang mga medalya ng karangalan mula sa kanilang paaralan. Mommy, look! We calibrated the flight path ourselves, ang masayang sigaw ni Jada habang ipinapakita ang kaniyang tablet. Niyakap ko sila ng mahigpit. Ang kanilang init ay tila nagpawi sa huling bakas ng lamig ng 3 taon na ang nakalilipas. Sa sandaling iyon, ang rational na Trinidad ay nakaramdam ng isang matinding qualcomm. Ang pakiramdam ng isang inang sadyang winasak ang mundo upang itayo ang kaisa-isang paraiso para sa kaniyang mga bituin. Inayos ko ang aking blazer at lumakad patungo sa hagdan ng aming jet. Huminto ako sa huling baitang at tumingin sa abot-tanaw kung saan dahan-dahan nang lumulubog ang araw. Wala na ang pait. Wala na ang pangangailangang maghiganti. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pagiging mahina noon at iyon ang kaisa-isang audit na kailangan kong tapusin. Ang katarungan ay hindi dumarating sa paraang gusto natin.
Dumarating ito sa paraang nararapat sa atin. At sa paglipad naming ito patungo sa aming bagong buhay, tinitiyak ko sa bawat anino ng aking nakaraan. Ang Wednesday na martir ay hindi na kailanman muling bababa sa lupa upang kwiswang sa kahit na sino. Pilot execute full thrust ang madiin kong utos sa pamamagitan ng intercom. Ang tunog ng makina na bumubuwelo ay tila isang himno ng kalayaan. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano patungo sa madilim na kalangitan, tinitigan ko ang mga nagliliit na ilaw ng Maynila sa ibaba. Ang bawat sirkito ng aking buhay ay kasalukuyan ng nasa perpektong alignment. Audit complete, papabulong ko sa hangin habang hawak ko ang kamay ng aking mga anak. Ang huling pirma ay akin na. Ang eroplano ay tuluyan ng lumipad pa itaas. Binabaybay ang langit na walang hangganan malayo sa laso ng nakaraan. At malapit sa kaisa-isang katotohanang hinding-hindi na muling mababali na ang reynang gawa sa bakal, ay siya ng may-ari ng sarili niyang bukang liwayway.